Ang video natin ngayon ay pinamagatang, ang pinuno ng Siyam na Impyerno. Pagpasok ni Zuo Fan sa bulwagan ng Qianlong Pavilion, sinalubong siya ng bigat ng 3 presensya. Sa kaliwa, ang elder na may pulang buhok na master ng apoy. Sa kanan, ang elder na may golden dragon body. Sa gitna, ay si Lao Jio ang pinakamatanda sa kanila. Ramdam ni Zuo Fan ang lakas nila, pero alam niya sa sarili na hindi pa ito umaabot sa antas ng God Vision, ang Shanzhao Jing. Nagulat siya na may ganito kalakas sa loob ng Qianlong Pavilion. Tinanong siya ng elder na may golden dragon body, ikaw ba ang binatang laging pinupuri ni Lao Jio? Si Zuo Fan. Sumagot si Zuo Fan, opo. Totoo ba na isa kang level 5 array master? Tanong ulit ng elder. Kahit totoo po, sa harap ninyo ay basura lang ito, sagot ni Zuo Fan. Tumawa ang elder. Huwag kang kabahan. Kahit ibang array master ang pumunta sa Qianlong Pavilion, iginagalang namin. Kung sasama ka, mas igagalang ka pa namin. Sumingit ang elder na pula ang buhok. Sabi ni Lao Jio, baliw ka raw. Gusto mong gawing pinakamalakas sa 7 pamilya ang pamilya Luo sa loob ng 10 taon. Nung narinig ko yun, sabi ko baliw nga ito. Pero bakit ngayon ang bait mo? Sumagot si Zuo Fan, paliwanag niya, sanay na siya sa piling ni Kuya Jio dahil madalas niya itong nakakasama. Ngunit iba ang dalawang elder dahil iyon pa lamang ang unang pagkakataon na makikita niya ang mga ito. Biglang sumigaw si Lao Jio. Hindi ito makapaniwala. Akala raw niya ay marunong lang maging magaling at mabait na bata ang binata. Lagi raw kasi itong baliw at nagwawala sa harap ng lahat, kaya nagtataka siya kung bakit biglang naging maayos ang kilos nito ngayong kaharap ang dalawang elder. Napakamot na lamang ng ulo si Zuo Fan at napatawa ng bahagya. Saka siya nagpaliwanag. Sa harap ni Kuya Jio, malaya siyang magpakabaliw dahil itinuturing niya itong tunay na kapatid. Bukod pa roon, malawak ang pangunawa ni Kuya Jio at naiintindihan siya nito palagi. Ngunit aniya, kung makakatapat siya ng taong makitid ang isip at ganoon pa rin ang inasal niya, para na rin siyang naghahanap ng kamatayan. Pagwawakas niya, hindi raw yun kay abangan kundi katangahan. Natawa ang dalawang elder. Sabi ng isa sa isip niya, tama nga si Lao Jio, marunong kumilala ng tao ang batang ito. Sabi naman ng isa, kaya pala nahihiya si Lao Jio sa kanya. Gusto kita, bata, sigaw ng pulang buhok na elder. Kung alam ko lang, sasalubungin kita sa tarangkahan ng Qianlong Pavilion. Sa isip ni Zuo Fan, naisip niya, imposibleng matalo ang isang tulad ko, ang emperador ng demonyong mahika. Pupurihin ko muna kayo ngayon. Biglang seryoso ang usapan. Sinabi mong Seisalakay ang Yuming Valley. Paano mo nalaman? Tanong ng elder. Mahigit kalahating buwan na ang nakalipas, nakita ko sila sa pamilya Son. Bukod kay Elder Jane, may dalawa pang mas malakas ang Chi. Hindi ko lang nasundan dahil busy ako. Hindi pa malinaw ang plano nila, paliwanag ni Zuo Fan. Nagalit si Lao Jio at hinampas ang mesa. Mas mabuti, papatayin ko silang lahat. Kalmayin mo, Lao Jio, saway ng elder. Paano mo nalaman lahat ng yan? Tanong ulit nila. May sariling diskarte ang pusa at ang daga. May paraan ako na hindi ko pwedeng sabihin, sagot ni Zuo Fan. Tumayo si Lao Jio para depensahan siya. Kuya San, pagkatiwalaan natin siya. Dati, si Elder Jane pumunta sa Fenglin City, hindi alam ng scout natin pero alam niya. Sinuri ko, totoo. Sino ang master mo? Tanong ni Kuya San. Walang pag-aalinlangan, sumagot si Zuo Fan, ang pinuno ng Siyam na Impyerno. Nagulat ang 3 elder. Ang pinuno ng Siyam na Impyerno. Wala naman kaming kilalang ganyan dito. Sa isip ni Zuo Fan, kung maririnig ito ng Holy Land, may isip nilang konektado ito sa Demon Magic Emperor. Pero dito, walang nakakaalam. Tiyak na dakila ang master mo, sabi ng elder. Kung hindi, paano ka naging level 5 array master? Pagkatapos, humingi si Zuo Fan, Kuya Jio, may recovery pills ka ba? May nasaktan ba sa luho? Tanong ni Lao Jio, sabay hagis ng bote. Sinalo ni Zuo Fan. 3rd level recovery pill. Salamat po. Aalis na ako, alam niya. Yan lang pala pakay mo. Galit na sabi ni Lao Jio. Sa susunod na gambling mo kami, hindi ka na mabubuhay. Huminto si Zuo Fan sa pinto. Bilang kapalit, may impormasyon ako. Ang Yuming Valley,
Seisulake sa loob ng 2 o 3 araw. Maghanda kayo. Umalis siya. Naiwan ang mga elder. Sabi ni Kuya San, napakatalino ng batang yan. Bata pa pero pambihira na. Sigurado akong ang master niya ay isa sa pinakamalakas. Sa hinaharap, kailangan ng Qianlong Pavilion na makipag-ayos sa kanya. Bumalik si Zuo Fan sa pamilya Luo at iniabot ang tableta sa matanda. Inumin mo ito. Tiningnan ito ni Lei Yuteng at nagulat. Third level recovery pill ito. Mahigit 110,000 spiritual stones ang halaga nito. Kami nga na bandido, hindi kumikita ng ganyan sa 1 taon. Tapos ibibigay nyo lang. Dagdag niya. Ngumiti si Qiu Yanhong. Ate Yuteng, kalma. Ang Qianlong Pavilion ay may utang sa amin na 10 milyon. Kaya tanggapin mo na. Natahimik si Lei Yuteng. Kaya pala pinuprotektahan sila ng Qianlong Pavilion. Naisip niya, ano kaya ang meron sa Gayenjuang? Paano sila yumaman? Napailing si Zuo Fan sa isip niya. Pare-pareho lang ang mga babae. Samantala, sa pamilya Sun, lumuhad si Yu Ming sa harap ng 8th Elder. Nagtago ka sa Black Wines Mountain ng 10 taon. Magaling, sabi ng Elder. Maliit na misyon lang po. May problema pero naayos ko na, sagot ni Yu Ming. Biglang hinampas ng enerhiya ang mukha ni Yu Ming. Damyugo ito. Ang Dark Moon Project ay 10 taon ng pinlano. Kapag nasira mo ito, ipaparanas ko sa iyo ang mas masahol pa sa kamatayan. Sigaw ng Elder. Opo, sagot ni Yu Ming. Ituloy mo. Magsisimula ang operasyon 3 araw mula ngayon. Huwag kang magtitira ng buhay sa pamilya Luo. Lalo na si Zuo Fan. Kahit hindi ang Qianlong Pavilion ang pumatay sa mga tauhan natin, dahil sa kanila namatay ang mga junior mo. Ang pumatay sa disipulo ng Yuming Valley, hindi pwedeng mabuhay. Opo, sir, sagot ni Yuming. Thank you mga boss. Dito na natapos ang chapter na ta. Stay tuned lang, ini-edit ko pa ang susunod na chapter. Like and subscribe para updated kayo sa mga upload natin.